Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Good news po dahil inaasahang magbubukas na bago magpasko ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project. Mula po yan sa Redemptoris, Tawid hanggang Asiana City patungong Dr. Santos sa Parañaque. Tiniyak naman ng Transport Department na mananatiling abot kaya ng commuters ang pamasahe dahil hindi magbabago ang fare matrix. Ang balitang A to Z hatid ni Ace Cruz. Nagsagawa ng site inspection ng Department of Transportation at ilang pang-ahensya ng gobyerno sa Dr. Santos Station sa Parañaque. Kabilang ito sa 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension Project Phase 1 na nasa 8.2% completion rate na. Target itong buksan sa huling bahagi ng taon at inaasahang mapapakinabangan na hanggang sa 50,000 na pasahero. And as we enter the next year, we're hoping to double that. In terms of forecast, we think it's going to double to 80 to 100,000. Mababawasan yung sasakay sa private cars and other public utility vehicles, easing the traffic in this area. Ang 5 LRT1 stations sa Phase 1 ay Redemptoris sa Asiana pagtapos ng Baclaran, Manila International Airport on Mia Station, Asia World na direktang istasyon para sa mga pasahero sa PTEX, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Kung susumahin, 97.7% na ang progress rate ng Dr. Santos Station na isa sa 5 magbubukas na stasyon sa LRT1 Cavite Extension bago magpasko. Kabilang dito ang markings at mga riles na kumpleto na. Ang tanging kinukumpleto na lang ng LRT1 ang kanilang systems. Pero ang tanong, magkano nga ba ang magiging singil dito sa mga commuter? Huwag naman sobrang taas ang pamasahe. Okay lang yung dos. Kasi di ba nagdagdag tayo ng 2 pesos. Sana ganun lang din. Sa computation ng DOTR, mula Baclaran papuntang Dr. Santos, 25 pesos ang magiging pasahe. 45 pesos naman kung magagaling ng Dr. Santos sa Parañaque papuntang FPJ Station sa Quezon City. We will be applying the same fare, which is 13.29. Boarding fare, and for distance fare, kumbaga bawat kilometro in malalakbay, it's 1 peso and 21 centavos additional. Para mas hassle-free ang biyahe ng commuters, may intermodal transport hub din sa Dr. Santos Station. So we'll be putting up a jeepney here and UB Express at pinag-aaralan din natin magkaroon tayo ng bus line. This will be a duplicate with the PTEX. Pagbaba ng Dr. A. Santos, sukat yun, lalakarin na lang namin, walking distance na lang. Sa inyo? Oo, lalo na't kayong mga rush hour, yung December, lalong mas maluwag sa amin yun. Patuloy ang pagsasaayos ng DOTR sa issue ng right-of-way sa ilan pang nalalabing stasyon, gaya ng Las Piñas, Zapote at Niog Station sa Bacoor sa Cavite, na kukumpleto sa 11.8 km extension. If all things go well, hopefully when we come back here in 2031, we'll be again inaugurating that portion of the extension. Kapag nakumpleto ang kabuuan ng LRT1 Extension Project sa taong 2031, tinatayang mapapabilis nito ang biyahe mula Metro Manila papuntang Cavite sa 25 minutes mula lagpas 1 oras. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.